that backslidden believers are brought to repentance and urged to return to the Lord. The word backsliding, yan ay binanggit sa Old Testament, and that referred to Israel. They backslid from believing in the true God. They begin to believe another God. Ngayon, merong mga tunay na mga anak ng Diyos na masasabi nating backslidden. But you know what? Later on, they will realize what they did. They will come back eh. Nakita nila yung pagkakamali nila eh. And they actually repented. The word repentance means what? Change of mind. Change of heart. And still, that's the work of the Holy Spirit. You cannot repent without the Spirit of God working in you. You cannot repent alone because you cannot make yourself the standard of right and wrong. Salita ng Diyos eh, ang standard ng mali at tama. The book of Habakkuk chapter 3, it says, O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. Now, even the prophet Habakkuk during his time realized the anger of God towards the world. Oo. Kung sasabihin natin galit na ang Panginoon, galit ang Panginoon. But still, he prayed, and that is what our prayer right now. In what? In wrath, remember mercy. Sa inyong galit, Panginoon, alalahanin niyo ang inyong kaawaan. Alright? Sapagkat kahit na ang Panginoon lang ang pwedeng magalit na may awa, tayo hindi pwede. Panginoon lamang yan. Diyos siya eh. At nagpapasalamat tayo na hanggang ngayon, kahit na ang Panginoon natin dapat nang magalit sa mundo, naaawa pa rin sa mundo. Buhay pa rin ang mga siraulo. Buhay pa rin ang mga kurap. Oo, buhay pa rin yung mga yan. Oo, you see that? Now, in the book of Psalm 85, and verse number 6, ang sabi, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? When the Lord brings revival, there's great rejoicing. Remember when the prophet Elijah was used of God to bring revival to the nation of Israel. When he went to Mount Carmel, di ba? Oh, there was a great revival that happened there. Pinakita ng Panginoon na siya ang tunay na Diyos. There was great rejoicing over those people, even those that have rejected God. Oh, see that? So when there is revival in this nation, there'll be great rejoicing. Pero dapat, ang revival, nagsisimula sa atin yan. Hindi mo ine-expect na magsimula yan sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Naunawaan niyo ba yan? Naunawaan niyo? So dapat yan, magsimula sa atin, sa iyo, at sa akin. Kaya meron tayong tinatawag nating revival night. Oo. Na makapag-aaral tayo ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Panginoon lamang ang magbibigay sa atin talaga ng katunayan ng ibig sabihin ng revival. Hindi ang anuman, hindi ang sinuman. Alright. Manalangin tayo. Heavenly Father, once again, we want to thank you for the time you've given to us tonight. Thank you, Lord, that we're able to celebrate the 18th Foundation Day of Kuwait South. I pray now you'd be the one to bless our people there and be with them. May you bless even the message tonight. In Christ's name we pray. Amen. Amen. You may be seated. I would like to share with you the message that I brought many, many years back.
when we started to preach about revival. And it is with a question to you all. And the question is, what is revival? Ano ba ang revival? No? What is revival? As I've said last night in my post, according to Pastor Raymond Barber, a very well-known pastor in the States many, many years back. Sabi niya, revival is kind of a rebirth, a renewal, a renaissance. All right? Now, may I say this tonight? That revival is not a miracle or an emotional upheaval. Know what I'm saying? So nagiging emotional ka, nakakarinig ka ng kwento, alright, napapaiyak ka, akala mo, ay, na-revive ako. Hindi revival yun dahil umiyak ka. Revival na yun. Pag talagang ikaw ay kinausap ng banal na spirito at nakita mo yung sarili mo na mali, na hindi tama ang ginagawa mo, na walang kwenta kang tao, at alam mo na ang Panginoon lamang ang siyang maaaring gumamit sa iyo, yun ang ibig sabihin ng revival. Hindi yan milagro. Hindi yan magic na binabanggit ng iba. Oo. Hindi yan second work of grace na sinasabi ng ibang mga relihiyon. It is not an emotional upheaval. It's not because you become so emotional with the message, you say you're revived. Nabuhayan ka na loob. Hindi yan eh. Oo. Sapagkat makikita mo, you can be emotional today and not emotional tomorrow because emotions often change. You see? So it's not emotional. Of course, it's spiritual. Now, revival is not merely about waiting for God to act. It's not revival. All right? Revival is not merely about waiting for God to act. You say, Lord, I'm waiting. Lord, where is it? Yung inaano mo kagad, Lord, where's the rain? You're waiting for the rain to come. No. So revival is not merely about waiting for God to act. But, what is revival? But rather, encouraging the people to take action. Oo. Tulad ngayong gabi, I'm encouraging you people to take action. Because the Bible says faith without work is what? It's dead. You say you have faith, ang sabi ni James, di ba? You say you have faith. Now, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works, sa pamamagitan ng aking mga gawa. Na hindi yan kaligtasan. Alright? Na sinasabi ng ibang mga relihiyon, ginagamit nila yung book of James to tell us that faith and works are the combination of you knowing that you're saved. No, it's not. But works, ano yung works doon na binabanggit ko last time? It's not making a good decision. It's not having an income. It's not being able to work 8 hours a day. But it is what? It is the work of the Spirit. It is the fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, all of those things. Those are the works that must be seen in us, which is the work of what? The Holy Spirit. It is not our own. It is the work of the Holy Spirit. Do you realize that? You should realize that. Oo. Yan ang hindi na-realize ng marami. And I would like you to know, I have been a believer of the Lord Jesus Christ since what? Since I was about 8 years old, di ba? Pero alam nyo, naunawaan ko lang yan later eh.
Hindi mo kagad mauunawaan yan. The Bible says how unsearchable are the riches of Christ. Ito, unsearchable to eh. Oo. As you study the Word of God each day, doon mo malalaman unti-unti, yun pala yun. Yun pala ang kalooban ng Panginoon. See, the revelation of God does not come to you on a lump sum basis. Hindi binibigay sa iyo lahat yan, binabaksak sa iyo yan. Kundi, you're able to understand that slowly, little by little, as you grow. Kaya nga sinabi sa atin ni Pedro, di ba? As newborn babes, o kayo mga bagong mga member dito, kayo ay newborn babes. Bago kayo eh. Hindi nyo pwedeng i-equal nyo ang sarili nyo sa akin. Ha? Hindi pwedeng isabay nyo ang sarili nyo sa mga matagal na rito. At kayo rin mga tagal dito na hanggang ngayon, para pa kayo mga bansot, hindi dapat. Ha? And what gets me is when you have a member who has known Christ for, say, 10 years, 15 years, yet he is just like an immature little bird. Mali. Hello? And that is what gets me. Okay lang sa akin, makita ko yung mga bagong member natin, na very immature yan. Oo. At yan, tumitingin yan sa mga members na mature. Kayo, hindi kayo tingnan dyan. Titingnan kayo. Kaya ang sabi ng Bible, huwag tayong maging stumbling block sa kanila. Amen ba? At tandaan nyo, you become a stumbling block to a new believer in Christ. Ano sabi ng Panginoon? It is better for you to commit suicide. Better for you to put a rope into your neck, and get a big stone and throw yourself into the sea. O, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, galit ang Panginoon sa hindi lumalago ng mga anak ng Diyos. Kaya kailangan natin ng revival. Do you know what I'm saying? Now, if you're not growing and you're attending this ecclesia, well, take a blame on me. Ako mapiblame sapagkat hindi ako nagtuturo sa inyo. Tama? Pero kung ako nagtuturo sa inyo ng dapat ituro at hindi kayo natututo, I get frustrated. Naunawaan niyo ba yan? Tanungin niyo yung mga teachers dyan. Kung hindi natututo, tinuturuan nila. You see? You get frustrated. Lalo na ang Panginoon natin. Pasalamat tayo, Panginoon yan. Di ba? Hindi na frustrate yan. Pero terrible ang tagal-tagal mo na rito. Oo. Kahit pupukin ka sa ulo, hindi ka magigising. That's wrong. You should realize that. That's the reason why, pag sinabi nating revival, it is encouraging God's people to take action. You see? So ito, pag-usapan natin, what is the state of God's people today? Hindi natin pinag-uusapan dito yung lahat ng tao, Ang pinag-uusapan natin dito, yung God's people. Yung mga taong nakakakilala sa Panginoon. Bata man yan o matanda. Alam niyo, ako'y natutuwa doon sa isang member natin na bago na mahaba ang buhok. I rebuke him, di ba? Oo. Kita mo kagabi, nagpagupit siya. Ibig sabihin, natututo eh. Ewan ko, nandyan. Ayun. Ayan, Ayan siya. Natututo siya. Alam niya eh. Mali ako. Gagawin kong tama ito. Alright? He took action. He took action and he wanted to make things right. Dapat ganon. Noah. Alright. So, what is the state of the people of God today? Kasama ako dyan. Kasama ka dyan. So many of God's people today
especially the young. O yan ha, anin ko naman yung mga young. O, huwag niyo nga sabihin sa akin na palagi na lang kami, balugoong na kami dito. No. O, why? Because the young are the most active part of the population. Do you realize that? Ang young, kung anong sumasaki sa isip niyan, gagawin niya eh. Oo. Ang young, madaling kumbinsihin yan, kahit mali. Gagawin niya. Ang mga tanda, may tigas na mga ulo niyan. Hindi na makukumbisi agad-agad yan. Alright? Ang mga young people, naive yan eh. Madali pa sila makumbinsi eh. Madaling madala ng hangin. Yung ba sabi ng Bible na, tossed to and fro by every wind of doctrine. Saan ba yun? Di ba? Nakalagay. Yan. Ephesians 4. That we henceforth be no more what? Be no more what? Children. Ano ba ang children? Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Yun ang mga bata. Madali silang makumbinsi. Madali silang madala. Di ba? Kaya nakikita nyo na 9 out of 10 young people are drug addicts. Nakadala ng drugs eh. Nakadala ng mga bisyo, di ba? So nakakita ka ng mga kabataan, 10 taong gulang pa lang yan. Nanindanggarilyo na, umiinom na, 10 years old pa lang yan, buntis na. Why? Madali. Madali. 90 years old ka na, hindi ka na mabuntis. So, many of God's people, tayo, especially the young, live in a backslidden state. Backslidden tayo. I mean, we cannot actually decide immediately. Saan ba? Ito ang tama, ito ang mali. Saan ka? Teka, iisipin ko muna. Meron pa nga mga believer na ipagpipray ko muna ito. Look, ipagpipray mo ba ang talagang kalooban na ng Panginoon? Hindi mo na pinagpipray yan. Gagawin mo na lang yan. Amen ba? For example, like, tinuruan ka na maging cheerful giver ka. Pwede ko ba sabihin, ipagpipray ko muna yan? Hindi mo pinagpipray yan. Ginagawa mo na yan sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Soul winning, pinagpipray pa ba yan? Hindi na pinagpipray yan. See that? Ang pinagpipray mo, yung kinakain mo araw-araw na huwag kang kakain ng bawal. Kasi pag kumain ka ng bawal, kahit ipag-pray mo yan, bawal pa din yan. Hello? Huwag niyong gagayahin yung tatay ko. Pinapanalangin niya. Kumakain siya ng kisipata. Sabi niya, tay, sabi ko, masama yan ang kinakain mo. Tigilan mo na yan. Hindi ka na bata. Anak, sanctified by prayer yan. Look, kahit sanctified by prayer yan, ganon pa rin karami ang kolesterol niyan. Naunawaan niyo ba yan? Kita mo, wala pang 69. Namatay na si tatay. Dapat yan, aabot pa ng 90 anyos yan. Di ba? At kung umabot pa ng 90 anyos yan, mas masaya ako dahil gagamitin pa ng Panginoon yan eh. Am I right? Mas masaya ako sapagkat makikita niya ang success ang anak niya. Hindi niya ako nakita naging congressman eh. Hindi niya ako nakita. Hindi niya nakita nagtagumpay ako sa buhay eh. Yun ang kinakalungkot ko eh. I wanted my own father na buhay pa yan, makita niya ang success na binigay ng Panginoon sa akin. Pero hindi na. Well, anyway, palagay ko, nalaman niya na yan. Alam mo yung mga anghel sa langit, mga marites yan. Sinabi na yan dun eh. Alright? So, look tayo. Ang kinakausap dito tayo eh. Alright? Pag revival, mga anak ng Diyos yan. Kagabi, sinimulan ko lang ng salvation, di ba? Sinimulan ko lang yan. Pero after that, ano na? Yung buhay na natin sa araw-araw. I would like you to know this. This message, kailangan ko yan eh. Hindi mo lang kailangan yan. Kailangan ko yan. Mas kailangan ko yan.
ang message na yan. Oo. So, makikita nyo, there are so many Baptist people today. Gamitin ko na yung Baptist, So many Baptist people today, they live for the world and not for the word. See? Nabubuhay sila sa mundo Hindi na sa salita ng Diyos. Tingnan nyo. Pagkatapos kumanta ng choir ng gospel song, paglabas niyan, wordless song ang kinakanta niyan. Tama ako, mali? Hindi ko naririnig yan. Pero alam ko, mayroong magagaling mag-rap dito See, kaya nakikita nyo ang sinabi ni James, di ba? Sa James chapter 3. Hindi pwede sa isang fountain, may lumalabas na mapait na tubig sa matamis na tubig. Ganon din ang mga dila natin. Hindi pwedeng sa mga dila natin, may lumalabas dyan na mapait at lumalabas na matamis. Kung talagang binago na ng Panginoon ang dila mo, lahat na lumalabas niya matamis. Kinakailangan turuan ko rin na sarili ko niyan Bakit? We still have the old nature. We still have the bad attitude. Am I right? Ganun din Ganun pa rin They live for the world and not for the word. Ako'y nagpapasalamat lamang ako kahit sinong kausapin yung mula Pangulo ng Pilipinas. Ayan, si BBM, kilala ko niyan. Mga senador, mga congressman, hindi nila ako narinig magmura kahit minsan. Uminom kahit minsan. Tubig, oo. You see that? I mean, kinakailangan maging example tayo kung ano ang mga anak ng Diyos sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen ba? Kayo mga young people, kayo mga high schooler, dapat kapag nakita kayo sa loob ng paaralan nyo, iba ang buhay nyo. Nakikita ang pagkakaiba sa inyo. Kung walang nakikita ang pagkakaiba niyan, anong kwenta ng pananampalataya mo? Anong kwenta ng pag-attend mo rito? Anong kwenta ng pakikinig mo ng salita ng Diyos? Huwag ka na pumunta dito. Doon ka lang sa bahay nyo. You see that? Pagkatapos, magaling kang pumunta dito. Sa bahay nyo, tamad ka. Kung meron masasabi ang magulang mo sa'yo, ayan, masipag po pumunta ng simbahan nyo yan. Pero dito sa bahay namin, naku, terrible. Ang hirap utusan yan. Anong klaseng pagbabago yan? Hello, naunawaan niyo ba ako? Walong taong gulang pa lang ako. Marunong na akong maglaba Bakit? Napilitan ka Di ba? Pag ginigising ka ng tatay mo, sa pamamagay ng tubig, pag alas 6 ng umaga, anong gagawin niya pagkatapos? Labahan mo yung mga kumot na yan. 8 years old ka? 9? Kayo ba ginagawa niyo yan? Aarte ninyo. Hindi naman kayo nakatira sa Falls Park. Yan ang gusto kong sabihin sa lahat. Na kailangan, yung buhay natin, kung talagang binago ng Panginoon yan, yung karakter mo, nakikita yan sa loob ng bahay. Nakikita yan sa loob ng barangay. Nakikita yan sa loob ng paaralan. Nakikita yan sa lahat ng institusyon. Nakikita yan na iba ang buhay mo sapagkat ikaw binago ng Panginoon. Naunawaan niyo ba yan? Alright. So, makikita niyo. Kaya alam niyo, what is the accusation of the Lord to the ecclesia in Laodicea? Thou art what? Lukewarm. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Maligamgam ka. Alright? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? How I wish that you are hot or cold. Not lukewarm.
Kung gusto mo maging malamig sa gawain ng Panginoon, maging malamig ka na. Huwag ka na maging involved pa. Hindi yung pupunta-punta ka rito, kunyari lang, makikisama ka, yung pala hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon. Kalokohan yan. Malaking pandaraya yan. Naunawaan niyo ba ako? Malaking pandaraya yan. Oh. You see? Yun ang sinasabi ng Panginoon. You are lukewarm. And that is the state of God's people today. Lukewarm. Anong sabi ng Panginoon sa isang Ecclesia sa Revelation? You have left thy first love. Yung unang-unang pag-ibig na binigay ng Panginoon sa iyo, iniwan mo. Iniwan mo. You see that? Oh. Ang sabi ng Bible, they are carnally minded. They're not spiritually minded. Alright? They're not spiritually minded. Pag nakakita ka ng isang tunay na anak ng Diyos, kapag nagsalita yan, palaging merong spice ng spirituality dyan. Whatever it is, ano man ang sasabihin niya, palaging merong spiritual na word dyan. Bakit? Iba yan eh. Iba yan eh. Ang sabi pa rito, anong estado? Anong estado ng mga anak ng Diyos ngayon? Complacent, self-satisfied. Yan. And they have taken the Lord for granted. This book, the Bible, what is that to you? Is this just another book in your library? Or this is the most important book like the diamond that you're wearing? You see, doon lang. Makikita mo na ang pagkakaiba eh. You realize that? Yun lang. The way you look at the Word of God, the way you treat the Word of God would be the kind of character you have when it comes to knowing Christ. You see? Kaya nga tinan niyo ang sabi ng Panginoon kay Solomon. Anong sabi niya? Na 2 Chronicles 7:14. Anong sabi niya? 2 Chronicles 7:14. Ano sabi niya? If my people. Sinabi to ng Panginoon kay Solomon. Nung bata pa si Solomon. Nung gagawin pa lang ni Solomon ang templo. Nag-warning na ang Panginoon sa kanya. If my people, is that all the people in Israel? No. Is that all the people in the Philippines? No. It is my people. Pangalawa, which are called by my name. Just imagine, sabihin natin, hindi ba redundancy yan? Ba't inulit-ulit yan? Hindi inulit. Ine-emphasize lamang yan na kung talagang ikaw ay tao ng Diyos, ang dinadala mong pangalan ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan niyo ba yan? Ang dinadala mong pangalan araw-araw, pangalan ng Panginoon. Hindi pangalan mo. Hindi pangalan ko, kundi pangalan ng Panginoon. You've got to realize that. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Just imagine, look at that. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga tao? Humble yourself. You pray. You seek my face. You turn from your wicked ways. Then what? Then I'm gonna hear. Papakinggan kita. I will forgive your sin. And I will heal your land. See? I mean, there should be a lot of healing of our land that should happen in this age that we have. Am I right? Sino ba nagbigay ng lupa dito sa atin? Di ba ang Panginoon? Na kanino ba ang Pilipinas? Hindi sa Panginoon yan, di ba? Kanino ba ang nature? Kanino ba lahat ng mga farms dito, ng mga bundok at mga... Sa Panginoon lahat yan eh. Hindi naman sa iyo yan eh. Oo. Noon sabi ng Panginoon, look the reason why I cursed the ground because Adam sinned against me.
Na-realize niyo yun? Oh, you see that? So ito. So what is revival? Unang-una, it means conviction of sin on the part of God's people. Conviction of sin yan. Oo. Kinausap ka ng Panginoon sa kasalanan mo. Oo. Hindi yung alam mo nang makasalanan ka, alam mo nang kasalanan mo to, lumulusot ka pa. Oo. Ano ba ang mga kasalanan? Alam niyo, piniisip natin, alam ko lang, ang alam mong kasalanan, yung ikaw ay nangangalo niya, you're fornicating, you're things like, you're lying. Hindi. Kahit yung katamaran, kasalanan yan. Katakawan, kasalanan yan. Lahat ng klaseng lust, kasalanan yan. Maraming kasalanan na nakalagay sa Bible. Naunawaan niyo ba? Oo. Paggamit mo ng dila mo nang hindi sa ayos, kasalanan yan. Gossiping is sin. Oh, naunawaan nyo? Oh, kaya tigil-tigilan mo lang pag-gossip mo. Hindi ka matigil. Putulin ko yung dila mo, nakita mo. Oh. At yung nakikinig sa gossip, kasalanan din yan. Kailangan putulin din yung tenga mo. See, akala natin, yung mga kasalanan, yung mga malalaki lang yan eh. Di ba? Pero yung mga maliliit, hindi kasalanan yan. Okay lang yan, walang problema dyan. May problema yan. Yung katigasan ng ulo ng anak mo sa bahay nyo, anong palagay mo dyan? Hindi kasalanan yan? Oh, kayong mga magulang, yung inyong ang tawag doon, pag-spoil sa mga anak ninyo, kasalanan yan. O, kasalanan yan. Subukan ng anak ko, na gumawa ng katampasaran sa akin, pak! Tirayan ko kagad yan. Ikaw, hindi mo kayang gawin eh. Kasalanan yan. Mali ang anak mo eh. Paano mo kinokorek yan? Tapos sasabihin mo, ba't nagkakanyan ang anak ko? Ganon ka eh. Alam nga naman, nakakita ka ng mga sasabing, alam mo, anak ko nagmana sa kapitbahay. Kapitbahay. Kayo na magmamana yan. Sa'yo yan. Hello? Sabihin mo, bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka? Bakit? Usan ko doon ka anak mo. Bakit? Yung bata ka, hindi ka ganyan? Hindi, lang ako nung araw eh. Light, very light lang eh. See, you talk about sin. Anything that is against the Word of God is sin. Anything against the principles of God's Word is sin. Anything that is against God is sin. Anything, however small or great. Naunawaan niyo? Kaya nga sabi ko, araw-araw nagkakasala tayo. So meron tinatawag nating the sin of commission, the sin of omission, yung kasalanang ginagawa mo, yung kasalanang hindi mo ginagawa. Still sin. Oh. So, what does the Bible tell us? It gives us conviction. Sinasabi sa atin ng salita, mali itong ginagawa mo. Itama na natin to. Let's correct this. Why? Because you have the power given to you by the Spirit of God to correct the wrong things you've done. You realize that? Ibig sabihin, you should not continue on the wrong things. Lahat tayo may ganun eh. Hindi pwedeng pasubalian yan. Oo. Alright? So it means conviction of sin on the part of God's people. Number 2, it means that backslidden believers are brought to repentance and urged to return to the Lord. The word backsliding, yan ay binanggit sa Old Testament. And that referred to Israel. They backslid from believing in the true God. They begin to believe in another God. You see that?
Kaya backslidden. Oo. Ngayon, merong mga tunay na mga anak ng Diyos na masasabi nating backslidden. But you know what? Later on, they will realize what they did. They will come back Pag nakakita ka ng taong sabi niya, kilala ko ang Panginoon, nag-backslide yan, hindi nagbabalik yan. Titiyakin ko sa inyo, hindi na ligtas yan. Hindi na save yan. See? Kaya ako, hinahamon ko yung ating mga BYIer dito ng high school. Pag-college niyo, wala na kayo rito. Sabihin niyo mali ako. Pag andito ka pa ng college ka at nagiging faithful ka, ako mismo mag-a-apologize sa'yo. Mali ako Pero alam nyo, 9 out of 10, tama ako See that? So, yun yung mga backslidden believers are brought to repentance. Nakita nila yung pagkakamali nila And they actually repented. The word repentance means what? Change of mind, change of heart. Nagbago And still, that's the work of the Holy Spirit. You cannot repent without the Spirit of God working in you. You take note of that. You cannot repent alone. All right? Why? Because you cannot make yourself the standard of right and wrong. Hello? Naunawaan niyo ba yan? Ikaw ba ang standard ng mali at tama? Hindi ikaw. Salita ng Diyos ang standard ng mali at tama. Ikaw, mali ka. Ang salita ng Diyos, tama yan. Yun dapat ang ating isipin dito. Alright? Then, number 3, it means believers have their faith renewed. Nanumbalik. Have their faith renewed. Araw-araw, I am praying that the Lord might increase my faith. Why? Because there are times that my flesh asks silly questions Ang utak ko nagtatanong ng mga walang kwentang katanungan na hindi naman dapat Kaya sabi ko, Lord, please increase my faith. And the basis of your faith is not yourself. The basis of your faith is the Bible you're holding right there. That's the basis of your faith. Na hindi pwedeng, mas lalakas ang pananampalataya ko kapag nilagay ko sa ulo ko itong Bible na to. Ano yan, magic? Basahin mo. Amen? Alright. I mentioned some scriptures to you. When you get home tonight, you review those scriptures. Why? Because these are the scriptures that will convict your heart, that will tell you of your wrong things. Hindi ako. Naunawaan nyo? Hindi ako. So, it means believers have their faith renewed. Yung nagbabalik, yung kanilang pananampalataya o tumitibay ang kanilang pananampalataya. Dapat maging matibay ang pananampalataya natin. At dahilan dyan, pinapractice natin araw-araw yan. Di ba? Alam niyo ako, di ba? I have to admit the fact na kapag ikaw ay more than 70 years old na, you do not walk normally anymore. Di ba, Henry? Hindi na Iba na But you know what? Kahit na masakit yung tuhod ko, ito, ini-injection nito every 6 months Ganyan kahaba yung karayom. Ini-injection na yan. Nilalagyan na Nilalagyan ng fluid yan sa loob. Minsan tinatanggal yung fluid na nakalagay dyan. Nilalagyan ng fluid para hindi nakikiskisan yung buto mo May fluid Masakit yun. Wala na. Hindi na ako nagpapa-inject So,
napakahirap lumakad. Pero alam niyo ang ginagawa ko? I still walk. Kahit na mahirap, kahit masakit, I still walk. Sapagkat kapag nakinig na ako dyan sa tuhod ko, hindi na ako maglalakad, anong mangyayari sa akin? Tapos na. Di ba? Okay, mga matanda, tinuturuan ko kayo para may pagkatandaan kayo. Alright? So, revival does that. Revival make our faith renewed. Pinapalakas ang pananampalataya natin. And when your faith is strong, when your faith is strong, nothing can win over you. Nothing. Whatever the pressures might be, whatever the problems might be, you might say, totoo yan? Oh, yes, that's true sa buhay ko. Oh. What kind of problems do I face every day? In politics, in the ministry, everywhere. But you know what? I always said, Lord, make my faith strong. As I look up to you, Lord, help me to look up to you with a faith that is focused on you alone. Na hindi ko pagtsatsagaan yung mga bagay ng mundong ito. Ang siyang mamalagi sa akin. Whatever it might be. Might even be money or work thing, whatever it is. So many times, maliban sa sakit na iniinda mo, ano iniinda mo? Pera. Tama? Kung pananampalataya mo, very strong. Walang kwenta ng pera. Do you realize that? Walang kwenta ng pera. Hindi mo na iniintindi masyado yan. Money and what the world can give is no longer that important to you. What is important? God. The Word of God. Yun ang revival. Sabihin mo, Pastor, paano? May pera ka. Look, pare-pareho tayo na maraming pangangailangan Am I right? Yung pangangailangan mo, sapat lang sa kinikita mo O yung kinikita mo, sapat sa pangangailangan mo. Ganon din ang lahat ng tao. See that? Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? You cannot love two masters. Di ba? You either will hate the one and love the other. Ano yung the other na yan? You cannot love God and mammon. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos at the same time mahalin mo ang pera o ang resources. Hindi pwede yun Ang kalaban ng Panginoon, pera, yan palagi ang temptation na ibinibigay ng diablo sa iyo Bibigyan ka ng diablo ng pag-ibig sa pera. At pag nakulang ko ng pag-ibig sa pera, makakalimutan mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Do you realize that? Huwag mong sabihin sa akin, save na ako Kahit save ka Yeah. So, when your faith is increased, for example, and your faith is renewed, anong gagawin mo? You labor more for God. You labor more for the Lord. Oo. You love God more. You love God more. You see that? How many times in your prayer you tell God, Lord, I love you? You want God to tell you, I love you. Pero ikaw, do you confess to the Lord that you love Him? See? You begin to love God more. You to mourn and be grieved when believers take God for granted. Di ba? Nakakalungkot. I'm grieved.
Pag ako napipreach dito, nakakakita ko ng ibang mga members natin, nakakala mo, ang gagaling niya na nakaupo dyan, pero minsan-minsan mo na makikita yan. Akala mo, ang gagaling ng mga Kristiyano yan. Anong gagawin ko? Manunood ako sa kanila, hindi ako magagalit? Ha? Humanly speaking, kaya andito ka dahil sa akin eh. Ako nagtuturo sa iyo eh. Di ba? The thing is, sometimes, we come to the ecclesia once in a while. We think we are a strong believer. You're wrong. Alam niyo ang kulang ng anak ng Diyos? Consistency. Huwag kang maging consistent sa trabaho mo. Mawawalan ka ng trabaho soon. Di ba? Tama ako? Pumasok ka ng 4 na araw, mag-absent ka ng 1 araw na hindi alam ng boss mo. Wala kang trabaho. Di ba? Consistency yan eh. Ganon din ang Panginoon natin. He wants consistent believers. So, I mourn. I get grieved. Nagagalit ako. See that? And then, to have a strong and burning desire to do more for Christ and His gospel. Yun ang revival. Nakakaroon ka ng stronger desire and burning desire to do more for Christ and the gospel. Ba't ka andito? Ba't ka andito? Para lang makatakas ka sa bahay mo? Ba't ka andito? Kung nandito ka para matuto ka, kung nandito ka para makita mo yung desire mong maglingkod sa Panginoon, ay nandun, okay. Pero kung nandito ka para makatakas ka sa ginagawa mo sa labas, ay ba't terrible? Anong klaseng tao ka? Di ba? Sabi ng isang pastor, when you preach for 1 hour, it is as if that you work for 8 hours. Why? Sapagkat pag nag-preach ka, lahat involved yan. Mentally, physically, emotionally, spiritually. Lahat yan involved yan. Hindi mo kayang pigilan yan. Di ba? Hindi mo kayang pigilan yan. Akala ko nga, hindi ako makakapag-preach gabi-gabi. Why? Because I feel like pinipigilan na ng lungs ko yung hininga ko para makapagsalita sa inyo. You begin to preach, tapos sa puso mo, meron kanyang mga nakikinig sa iyo, alam mo na hindi naman naiinig na maayos yan. Hindi ka ba nalulungkot doon? Nakakita ka ng member dyan. Nagpunta, late pa, naupo dyan. Nagte-text pa. Tapos mamaya, kinakausap na yung katabi. Mamaya, tulog na. Gusto mo umalis ng pulpito, gusto mo sampalin. Naunawaan niya ba yan? Naunawaan niya ba yan? Sige, ikaw andito sa taas. Para makita mo yung sinasabi ko. See the involvement of your whole being when it comes to preaching. Tandaan niyo yan. So when you speak of what revival actually is to have a strong and burning desire to do more for Christ. May mga pagkakataon because of that strong desire and burning desire, umiiyak ka pa eh. There are times I would be witnessing to a soul and I cannot prevent myself from weeping. Why? Because of my burning desire to see him saved. Kung ikaw nga, meron kang burning desire na gusto mong gawin yung gusto mong gawin kahit ayaw ng Panginoon yan
Ako, ang desire ko is to do what the will of God is. Kung ayaw ng Panginoon yan, di ko gagawin yan. It's always the will of God, folks. It's not my own. It is not what I want. Kahit nasabihin natin, maganda naman yung gusto ko ano ngayon kung maganda hindi kalooban ng Panginoon yan You see that? Oh. Now, so yun ang ibig sabihin, when your faith is renewed, when your faith becomes strong. Fourthly, revival makes the world and sin powerless over the lives of the believers. Ayan. It does not actually say that you will be perfect. No. It only means this, that when you are revived, all right, when you let the Spirit of God control your life, you're not going anymore to allow the world overcome you, nor sin having power over you. Hindi na. Wala na yun Diba? And not only that, when you speak of revival, making the world and sin powerless over our lives as believers, it means this what? That believers are caused to live above the world again. Di ba? Yun ang isa sa mga words na sinabi ko sa BYI team song. Living above the world. Young people should learn that. Habang estudyante kayo, you should learn to live above the world. Not anymore within the world system. But above the world. Hindi madali yan. There'll come a time that your classmates will hate you for that. Your classmate will not even like you. Hindi na makikisama sa iyo yan. Ano ngayon? Basta't ang kasama mo, ang Panginoon. Tama, mali? Believers are caused to live above the world again. Not only that, but according to the book of Philippians, believers' affections are set anew before God. Sa Philippians ba yan? O Colossians? Colossians chapter 3, di ba? Tignan mo nga. Colossians 3:2. Tignan nyo nakalagay. Sa Colossians 3:2. Set your affection on what? On things above. Not on things on the earth. Set your affections on things above, not on things on the earth. Because everything in the earth is temporal. Everything above is eternal. Naintindihan niyo ba yung kayong mga kabataan? Naunawa niyo sabi ko? Believers' affection. Ano ba yung affection? Yung gusto mo. Yung gusto mo. Yung minamahal mo. Am I right? Yung importante sa'yo. Ito, tanong. Ano ba talaga importante sa'yo? Ano? Hindi dapat pag-aaral mo. Panginoon dapat na importante sa'yo. Hindi ang career mo. Hindi ang trabaho mo. Panginoon dapat ang importante sa'yo. Yun ang dapat na affection nating lahat. Nako, pag ginawa ko yan, pastor, hindi ako magtatagumpay. Bakit ako ng tagumpay? Tinan niyo ako. Natagumpay ba ako? Hindi. Ba't ako natagumpay? Bakit ako ganito ngayon? Bakit?
Sapagkat napag-aralan ko, naiset ko yung pag-ibig ko sa Panginoon, hindi sa akin sarili. Naunawaan niyo ba yan? Yun ang sinasabi natin, believers' affections are set anew before God. You know, pag sinabi natin believers are caused to live above the world, yung corruption na nangyayari ngayon sa mga senador, sa mga congressman, sa mga contractor, sa mga DPWH officials. Bakit? Because they live within the world system. You live above the world. Di ba? Baka hindi ka maapektahan ng corruption nila. Pero at least, sa harapan ng Diyos, okay ang buhay mo. Hindi ka naiinggit. Hindi ka? Hindi ka nangangarap. So, you know, it's not what the people, how the people look at you. It is how God looks at you. O ano ngayon? Kung sabihin ng mga tao, ikaw kasi, as long as you know that you have done what the will of God is, that's fine. That's the reason why when we get mature in the faith, tinatanggal ng Panginoon sa atin yung maraming lust natin. Lust for money, lust for resources, lust for all of that. Tinatanggal ng Panginoon lahat yan. And then the Lord gives us what? Contentment sa buhay natin. Contentment. But our contentment should be in Christ Jesus. You see? Sino rito sa mga anak ng Diyos na pwede niyo sabihin sa akin, ako pinabayaan ako ng Panginoon. Meron ba rito? Pinabayaan ka ng Panginoon? See that? Then, lastly, at the end, sinners are saved and converted. Makikita niyo yan. Kapag nabuhay tayo sa kalooban ng Diyos at nakita ng mga tao yan sa buhay natin, magkataka sila At tanungin nila kanilang mga sarili, ano meron siya na wala ako? Di ba? Yun ang gusto nating tanungin nila Anong meron siya na wala ako? Yun ang pagkakataon para sabihin sa kanila na, alam mo, nasa Panginoon ako Nasa akin ang Holy Spirit Nasa akin ang salita ng Diyos So, makikita nyo that your neighbors, your loved ones will be saved and converted. Alam mo, meron tayo naging member ditong isang BYI nung araw. Diba? Hindi na siya nanigarilyo, hindi na siya uminom, hindi na siya nagsugal, whatever it is. Bible na hawak niya araw-araw. Bible na. Nakita nung tatay niya, bakit nagbago ka na? Noon umiinom ka, ngayon Bible na hawak mo. Kinuha yung Bible, tinapon. Kita mo katarandaluhan ng tatay na yan. Imbis na matuwa na yung anak niya wala ng bisyo, nagalit pa. Tinapon pa yung Bible sa harapan ko. Anong ginawa ko? Look, hindi hatagal ang buhay mo. Wala pa 1 taon na matay. Hamunin mo ko. Meron pang isa. Naligtas, na-save yan, naging faithful dito yan. Mamaya, sabi sa kanya ng magulang niya, umuwi ka dito Mananalangin tayo.
Oh. May service tayo. Sabi niya sa akin, Pastor, pwede po ba na hindi muna ako mag-attend dahil in-expect po ako ng nanay kong sa bahay namin lahat kami andun. Sige. Pagdating niya sa bahay niya, siya ang pinag-pray ng Angelus. Ayaw niya. Hindi pinexecute. Di wala siya magagawa. Di nag-pray siya. Oo. That was the last time I saw him in church. Kasi, hindi ko tinuruan siya mag-stand sa pananampalataya niya. Pero merong isang young people tayo, B.Y. Ayer. Talagang nagbago ang buhay niya. Nung naligtas siya, tinanggap niya ang Panginoon sa puso niya, natuto siyang maglingkod sa bahay nila, natuto siyang sumunod sa magulang niya, nawala lahat yung mga bisyo niya, yung mga lakwatsa niya, wala na yan. Ang kanya lamang ginagawa, nag-a-attend ng church. Nagagalit yung nanay niya sapagkat umuwi na niya paggabi. Choir member pa. Pinapagalitan siya. Bakit umuwi ka alas 11 na ng gabi? Sa church po namin. Paano ginagawa niyo dyan? Gagalit siya, galit. Pero alam niyo, inobserbahan ng magulang niya itong batang ito. Nakita nagbago Nagbago ang pananalita, nagbago ang gawa, nagbago lahat Sabi niya, teka, iba na itong anak ko Pupunta nga ako. Nagpunta rito Nasave ang magulang. Kayo mga bata, anong klaseng testimony meron kayo sa mga bahay niyo? Mga magulang niyo, hindi ko makita rito Tama? Sapagkat, kung pinapakita mo sa mga magulang mo na bago yung buhay mo, magkataka sila Di ba? Ba't ang bago buhay na to? Ba't iba na to? Ba't iba na magsalita ito? Kaya sinasabi natin, pag talagang may revival sa buhay mo, the sinners around you, they get saved and they get converted. They're not just plain sinners, but hardcore or low-down sinners will come to know Christ. Why? Sapagkat nakita nila ang buhay mo And they cannot do anything but I want to have His kind of life. And that is what we would like to see. It's not like a lot of people coming here, a lot of people coming forward. Do they come back? Those that got saved, dito, sa harapan. Ilan ang bumalik? Ilan ang bautismohan? Have they come back? No. They haven't. Why? Because they did not really get converted. They just made a profession of faith. Why? Because maybe they were convinced by one of our members that approached them. Or maybe it's something that wala na mawawala sa akin, di ba? But did they get converted like you? No. What we want are people who are truly converted. Nawawala na yun Nawawala na Alam mo sa Amerika, wala nang pagkakaiba ang Baptist Church sa Katoliko At tinagat-tagal ng panahon na yung Baptist Church nandyan for how many years? 200 years. Araw-araw, yun na lang palagi kanarinig na preaching. Alam na nila lahat yan. I know that. You try to witness to them, and you know what they will say? Well, I know that already. I used to attend Sunday school and everything. Pupunta ako sa mga barangay dito. And so many times, they would come to me and tell me, "Mano, Congressman, nung bata pa ako, nag-a-attend po ako sa inyo." Ganon? Bakit di na nag-a-attend ngayon? Why? Nung bata sila, iniimbitahan sila rito, nag-a-attend sila, but they never get converted.
Am I right? What we want to see, a real conversion to Jesus Christ. Are you converted? Then, make use of that. Let others be converted too. Let others also know the truth about God, about you. That when they see you, they can always see Christ in you. Not yourself, but Christ in you. Di ba? Yun ang sabi na Apostle Paul. Oo. What is the mystery of the gospel? Christ in you, the hope of glory. That is a mystery to people that do not know Christ. But the moment they come to know Christ, the moment they begin to understand what Christ has done, sasabihin nila, it is Christ in me, the hope of glory. Christ in me. Alam mo na yun eh. All right? You have experienced that. Am I right? Then, you go to them also, that they might experience that too. And the only way that people would come here and stay in that seat, leave, come forward, get saved, come back and stay in that seat, come back and be involved. Why? Because number one, they heard the gospel. Number two, they saw you change. Nakita ka nila na nagbago ka. That is what revival is. Eh pag hindi ganun, wala din eh. So, ano ako? That's the reason why a lot of pastors, ang sinasabi nila lamang nila, ako, ang gagawin ko, magpipis na lang ako dahil wala na ako magagawa dyan sa mga membro. Tigas ng mga ulo niyan eh. Marami na akong kaya na rin ng pastor eh. So, ang ginagawa nila, nagpipis na lang ako. Makinig sila o hindi, wala na akong pakialam eh. Pero ito pag hindi na kayo makikinig sa akin, either umalis ka rito, ako alis. Tama? Walang kwenta na kasi. Magpapasok ka ng church na maraming membro. Pero ganun-ganun lang? Hindi pwede yung ganun eh. Am I right? That's the reason why kailangan ng revival. You realize how many churches around the world today still have revival meetings like this? They still preach the old gospel, the old-fashioned gospel. I was just watching the video of some mega churches in America that has fallen down. And they're no longer the kind of church they used to be. Why? Because they have left their first love. Because they begin to commercialize themselves. Because they begin to accommodate themselves. Because the pastor is just there as a decoration on the wall. Nagsasalita na lang ang mga members. Andyan, nanunood na lang. After the service, they go home on their own. They come back. Why? Because it is just mere obligation. Naunawahan niyo ba? Mere obligation. I hope you're not like that. Because when I built this ecclesia, when God called me to build this was not built that way. This was built to follow the mandate of Jesus Christ. This was built to reach out to other souls. This was built to give glory to God. This was built to train believers to follow the Lord.
And if it is not happening anymore, then this ecclesia has nothing to be but just a mere institution. Nothing doing. We do not want that to happen. Amen ba? Antindihan niyo ako? Yes. I hope na you begin to realize that. You know, I have a poem here which says, revival is seeing a hot desert land bloom again, seeing a dry river refilled with cascading waters, seeing a dead sea teeming with life again, seeing a sad, lonely man smile again, seeing a family who is broken, united once more, seeing a dark, gloomy face brightens up again, seeing a divided, carnal ecclesia singing and laboring once more and giving honor to God, and seeing a lost sinner having a hope of heaven. And we only have to listen to the Word of God and the Holy Spirit. Will we stand? What have you learned tonight? What did the Lord, through His Word, tell you tonight? And because of this, what is your decision? Anong dapat mong gawin? At nung nais mong sabihin sa Panginoon, kung naintindihan mo, hindi mo ako naintindihan, huwag kang mag-forward, ha? Wala kang, you're a hypocrite if you come forward not even knowing why you came forward.